Magandang araw, Facebook friends. Welcome po sa We Reflect series sa araw na ito, araw ng Huwebes, March 10, 2022. Ang ating gospel reading ngayon ay hango sa aklat ni San Mateo, chapter 7, verses 7 to 12. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened unto you. Marami pong nagsasabi na ang verses na ito are one of the verses na nagbibigay ng encouragement sa atin. Dahil pinapakita pa dito ang generosity ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang pagmamahal sa atin. Pero hindi po instant na kung tayo ay may panalangin na humihingi sa kanya ay automatic na ipagkakalob sa atin. Meron pong mga posture sa ating panalangin na dapat ginagampanan po natin upang maging epektibo po yung ating panalangin sa ating Panginoong Diyos. Una, our prayer should be with true humility. Kung tayo po ay nanalangin sa Kanya, humingi ng tulong, humihingi ng Kanyang payo, no? We acknowledge our incompleteness, our insufficiency, yung ating pagkukulang. And that makes us humble. No? What's more, binibigyan natin ng opportunity ang ating Panginoong Diyos na ipakita na siya ay ating Ama. And pinapakita niya ang kanyang pagiging Ama sa kanyang pagmamahal sa atin. Pangalawa, dapat po tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Thy will be done, not mine. So, kailangan pong sumusunod tayo sa kanyang kalooban upang gantimpalaan at biyayaan tayo na makamtan ang mga hinihiling natin. Pinagkakalooban ng Diyos ang taong tapat at karapat-dapat ng kanyang mga biyaya. Pangatlo, kung minsan nadi-discourage tayo dahil pakiramdam po natin natutulog ang Diyos, hindi pinapakinggan ang ating prayers. Pero hindi po totoo yun. Jesus is always hearing our prayers at siguro in-encourage tayo na ipagpatuloy ang ating panalangin upang magkaroon ng tamang disposition upang mangyari ang ating kahilingan, ang ating miracle na hiningi sa Kanya. So kailangan po natin ng tunay na pagtitiwala, isang mas malalim na pananampalataya na hindi po tayo na-discourage. So kailangan po natin ang mga yon. Sabi nga ni Saint John Vianney, yung patron saint ng mga pari, sabi po niya, if we do not receive what we ask God for, it is because we do not pray with faith or with a sufficiently pure heart, with enough trust, or because we do not persevere in prayer as we should. God has never denied and never will deny anything to those who ask for His graces in the right way. No? So, ang ganda po ng sabi ni Saint John Vianney, no? That we have to have a pure heart. Dapat magkaroon po tayo ng tunay na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos at malalim na pananampalataya upang ipagkaloob sa atin ang ating panalangin and also to persevere. Tuloy-tuloy po yung ating panalangin. No? So sa panahon po ng ating Kwaresma, lalo po nating bigyang halaga ang panalangin bilang itong isa sa haligi ng Kwaresma. No? Hindi lamang po yung panalangin ng petition, kundi yung pati na rin po yung worship, yung paghihingi ng kapatawaran, yung pagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob sa atin. No? Let's give quality time and faithfulness sa ating araw-araw na panalangin upang tunay na madama natin ang presensya ng Panginoong Diyos. Umasa tayo na kanyang ipagkakalob ang ating mga kahilingan kung meron itong kalakip na kababaang loob, no? Sumusunod tayo sa kanyang kalooban na tunay na mabuti yung ating kahilingan, tunay na may
pananampalataya sa Kanya. Nawa po ang Ebanghelyo sa araw na ito ay ating maramdaman ang pagpapala na pinangako ng Panginoong Diyos para sa atin. No? So please subscribe to our Facebook PH YouTube channel kung hindi pa kayo subscriber, or download the Facebook app from our playbook, or visit and register at www.facebook.ph. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay pagharian po tayo ng Diyos. God first!